Hinimok naman ng Violence Against Crime and Corruption o VACC si Pangulong Rodrigo Duterte na baguhin ang pamamalakad sa New Bilibid Prison matapos maisiwalat sa investigasyon ng Kamarang Talamak na kalakalan ng illegal na droga sa loob ng NBP. Tiwala naman ng ilang opisyal ng pamahalaan na magkakaroon ng positibong pagbabago sa justice system ng bansa. Isang magandang simulan naman ang paglalagay ng Special Action Force sa loob ng Bilibid. Si Joy Gumatay sa detalye. Hinihimok ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC si Pangulong Rodrigo Duterte na i-overhaul ang mga opisyales ng Bureau of Corrections na nangangasiwa sa New Bilibid Prison o ang pinakamalaking piitan sa buong bansa. Ito ay matapos ang pagdinig sa mababang kapulungan kung saan lumutang ang malawakang kalakaran ng iligal na droga na kinukonsinte ng ilang lingkod bayan. Ayon kay VACC President Dante Jimenez, panahon na upang buwagin ang kagawaran kasabay ng pagre-remodel ng piitan na dapat ay tadtad ng rehas imbis na kubol tulad ng inilantad ng mga testigong humarap sa kamera. We really have to be active on this because ano na-expect namin sa New Bilibid Prison? Doon sa mga pumatay sa mahal namin sa buhay, even yours siguro may makilala kayo. Instead of being corrected, they are not being corrected. Incorrected sila ron. Worse, look at sino mo si JB Sebastian. JB Sebastian was convicted because of what? Kidnapping. No, kidnapping. And kidnapping. But not in illegal drug trading. Naniniwala naman si Representative Ray Umali, ang chair ng House Committee on Justice, na epektibo ang mga aksyon ng ehekutibo upang matuldukan ang mga iligal na gawain sa loob ng kulungan. Isa na nga rito ay ang pagpasok ng Special Action Force sa Bilibid na matagumpay na nakapagpatigil sa halos 70% ng drug trade sa loob ng Muntinlupa. Siniguro ni Representative Umali na patuloy ang inisyatiba ng komite, katuwang ang ibang organisasyon tulad ng VACC sa paglalatag ng mga amyenda sa mga umiiral na batas sa bansa upang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa ating criminal justice system. Policy reforms, structural reforms, organizational reforms, procedural reforms that we are looking at in Congress to be able to really tighten the belt, so to speak, for yung mga kawani natin, lalo tigit ng mga dito sa correctional, sa Bucor, sa NBP, even DOJ, even fiscals, even judges. Dagdag pa nito, titiyakin niya na makakamit ang tunay na pagbabago sa sistema ng hustisya sa Pilipinas bago matapos ang kanyang huling termino ngayong ika-17 Kongreso. Para sa PTV News, Joy Gumatay.